Sige po, magandang umaga po sa ating lahat. God is good. And all the time. Pwede po ba nating palakpakan ng ating Panginoon? Yan, maraming salamat po sa Panginoon. At tayo po ay nagkaroon muli ng pagkakataon na magpuri sa Kanya bilang magkakapatid sa iglesia. Sige po, tayo po ay tumayo. Inaanyayahan po ang lahat. Tayo po ay umawit ng may kagalakan sa ating mga puso. Sige po, nasabi po sa kanta natin, ipagpalit na daw po natin lahat ng ating mga worries. Ipagpalit na daw po natin lahat ng ating mga lungkot. Yan. Ano pa po? Ipagpalit na daw po natin lahat ng ating mga sakit. I-trade na daw po natin lahat ng ating nararamdaman sa ating Panginoon. At patuloy po tayong tumugon sa ating tungkulin para sa ating Panginoon. Sabay-sabay po tayo umawit ng Yes, Lord. Sige po. Let's praise the Lord. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm trading my shame. And I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. Yes, Lord. I'm trading my sickness. And I'm trading my pain. And I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, Lord. We say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness, and I'm trading my pain, and I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, Lord. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We say yes, Lord. Yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord.
Panginoon, magandang umaga po sa inyo, Panginoon. Lubos ka po namin pinupupurihan, lubos ka po namin pinasalamatan, Panginoon. Patuloy po namin ibinibigay sa iyo lahat, Panginoon, yung aming mga buhay. We're trading our sorrows, we're trading our shame, we're trading our pain, Panginoon. We are laying them down, Panginoon, para sa inyo, Panginoon. Patuloy po kaming tutugon sa aming mga tungkulin para sa inyo. And every day, Lord, we will say, yes, Lord, Panginoon, sa lahat, Lord, na ipapagawa mo sa amin, Panginoon. At bilang isang iglesia, ay patuloy po kami magpupuri at magpapasalamat sa inyo. Ito po aming sa panalangin sa matamis na pala ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Tayong lahat, sa burol ni Yahweh, sinong nararapat umahon? Sa banal niyang templo, sinong dapat pumaroon? Tumayo po tayong lahat para sa ating awit ng pagpupuri. Tayo po'y manalangin. We come from and are in different circumstances in our lives, brought about by this abnormal situation the world is in. But what stands out, dear God, is your unfailing love, your faithfulness. And it is with this that we come into your presence, bringing our thanksgiving for giving us once again this opportunity to come together as one to worship your holy name, whether physically or virtually. We ask your Holy Spirit to come down upon each and every one of us gathered here together, and even in the different households. We ask you that you would bless each one and bless every part of this worship service, that this may give glory to your name. All this we pray in Jesus' name. Amen. Sabay-sabay po nating sambitin ang sinasampalatayanan. Sinasampalatayanan ko ang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, langit at lupa, at si Jesucristo na anak na bugtong niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ay pinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa katulahan ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay at inilibing, sa
Sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang hukuman ang nangabubuhay at nangamamatay. Sampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang buhay ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Okay, nasa panahon po tayo ng mga pahayag. Binabati po natin ang mga magdiriwang ng kaarawan. Last Sunday ay kaarawan ni K. Biel Balino. Okay. Sa 14, July 14 ay si Ate Dali Castillo. Sa 15 ay si John Ritim Javier. At sa 16 ay si Princess Jenica Javier. Okay? Awitan natin sila. Happy birthday to you. Maligayang bati, pagsilang ang buhay. Okay, happy birthday. Ganun din yung ating mga kamustahan online for kids. 2 p.m., 5 to 8 years old. 3 p.m., 9 to 10 years old. 4 p.m., 11 to 12 years old. And Thursday, online midweek service via Zoom and Facebook Live. Okay? Okay, binabati natin si Isaac Henry Vicente, okay, for passing June Pharmacist Board Exam. Okay? Anak ko yan. Okay? Then, wina-welcome natin si Charlene Katarina. Okay? Welcome sa Plaridel United Methodist Church. Okay? Ang nagkaloob ng flowers ngayon ay si Jaime Sibaluca at next Sunday ang magkakaloob ay si Sam and Marcos Domingo. Okay? Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa araw na ito na ginawa mo upang kami makapagpasalamat. Gayon din sa mga may kaarawan, tunay nga po na ikaw ang Diyos ang patuloy na gumawa sa kanilang buhay, marakita mo na sila'y nagtatalaga, naglilingkod ng kanilang buhay, at itong araw ng pagkapasalamat para sa iyo. Gayon din po sa mga gawain namin, Panginoon, bagamat kami hindi nagkakasama-sama, pero through online ay nagagawa namin na mapag-isa sa isang espiritu upang kami ay makapag-aral ng salita ng Diyos, makapagkamustahan, at magawa namin ang aming tungkulin, Panginoon, upang mapaalab ang aming pananampalataya. Gayon din, isang pagkapasalamat para sa iyong anak, para kay Isaac, Panginoon, na dininig mo yung kanyang panalangin. Tunay nga po na ang lahat ng papuri ay sa iyo lamang. Dakilang Diyos,
Pagpalain niyo nga po ang aming worship service sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po. Ang unang pagbasa po ay mula sa 2 Samuel chapter 6 verse 1 to 5 hanggang at verse 12 hanggang 19. Ito po ang sinasabi. Pagkatapos ito, muling tumawag si David ng mga piling lalaki ng Israel. May 30,000 lahat. Pinangunahan niya ang buong hukbo at nagpunta sila sa Belhuda upang kunin ang kaban ng Diyos na kumakatawan sa luklukan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kinuha nila ito sa bahay ni Abinadab doon sa burol at inululan sa isang bagong kariton na kaagapay ang 2 anak nito na sina Uza at Hayo. Si Hayo ay nauuna sa paglakad sa kaban. Si David at ang buong bayan ng Israel ay sumasayaw sa galak. Sila ay umaawit sa saloy ng mga alpa, kudyapi, pandereta, kastanuelas at pompyang. Chapter 12. May nagbalita kay Haring David na pinagpalang mabuti ng Diyos si Obed-Edom. Ito'y ikinagalak niya, kaya kinuha niya ang kaban ng Diyos at dinala sa Jerusalem. Hindi pa man nakakalayo, naka-6 na hakbang pa, lamang ang mga may dala ng kaban, pinahinto na sila ni David at naghandog sila ng isang toro at isang pinatabang tupa. Sinuot ni David ang isang linong ephod at nagsayaw sa harapan ni Yahweh. Habang lumalakad sila, ang mga Israelita, nagsigawan sila sa tuwa at inihipan ang mga trumpeta. Nang sila'y papasok na sa lungsod, si David na nooy naglulundag at nagsasayaw ay nadungawan ni Mikol na anak ni Saul. Hindi niya ito ikinatuwa. Pinapasok nila sa tolda ang kaban ni Yahweh at nilagay sa lugar na nakalaan dito. Si David na may muling nagsunog ng mga handog sa harapan ni Yahweh. Pagkatapos, binasbasan niya ang mga tao sa ngalan ni Yahweh. Bago nagsiuwi, lahat ng mga Israelita ay pinakain ng tinapay, karne at pasas. Salamat sa salita ng Diyos. Ang ikalawang pagbasa ay matatagpuan sa aklat ng taga-Efeso, Kabanata 1, talata 3 hanggang 14. Ganito ang sinasabi. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Yan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalikha sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at kayo'y pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon, kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng takdang panahon, ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noon pang una. Kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya
Matapos niyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't pinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong pinaangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos ng kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kadakilaan. Ang pagbasa po ng Ebanghelyo ay matatagpuan sa Marcos, Kabanata 6, talata 14 hanggang 29. Ito po ang sasabi. Ang pagkamatay ni Juan Bautista. Nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus sapagkat bantog na ang pangalan nito. May mga nagsasabi, siya ay si Juan Bautista na muling binuhay, kaya nakakagawa siya ng mga himala. May nagsasabi naman, siya si Elias, siya ay propeta, katulad ng mga propeta noong una anang iba pa. Sinabi ni Herodes nang mabalitaan niya ito, muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito ay asawa ni Felipe, na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsangalang niya, gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes ang kanyang kaarawan, ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo, at ng mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw, labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin. Kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalaban ng kanyang kaharian. Kung ito ang hihilingin, lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano ang hihingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin, ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista, sabi niya. Labis na lungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad-agad niyang inutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa isang dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Pinagpala po tayo sa pagbasa at rinig ng salita ng Diyos.
His church, we are His people. We have been planted here by His design to bear Him fruit, to bring Him glory. He has chosen us, we are His church. We are His church, we are His people. We have been planted here by His design to bear Him fruit, to bring Him glory. He has chosen us, we are His church, we are His people. We have been planted here by His design to bear Him fruit, to bring Him glory. He has chosen us, we are His church, we are His church. Taas mo pa. Ay. Ganyan lang. Okay. Okay, ang lectionary natin ngayong umaga ay tungkol sa pagkamatay ni Juan Bautista. Marahil ay kilala natin at the most popular character sa Bible ay si Juan Bautista na kung saan ay ginamit ng malawakan ng Panginoon sa pangangaral. Subalit, mababasa natin sa ating teksto na ang kanyang kamatayan ay very tragic, gory, bloody, at undeserved na kamatayan para sa kanya. Ano nga ba ang istorya ng kanyang kamatayan? Ito'y naganap sa isang birthday ni Haring Herodes Antipas. Kung ating titingnan, ang birthday ay is a celebration of life. Nagbe-birthday tayo upang magpasalamat sa Panginoon. Nagbe-birthday tayo dahil muli tayo nagbabalik sa kagandahang loob ng Diyos at bigyan tayo ng mahabang buhay. Pero sa ating text ng pinagbatayan, ito yung birthday na kung saan ay very bloody. At ito'y nangyari pa sa isang matapat na lingkod ng Diyos na walang iba kundi si Juan Bautista. Sino nga ba si Haring Herodes Antipas? Yung the great Hero the Great, yun yung Herodes na bababasa natin, nung ipinanganak si Jesus, siya yung matandang Herodes. Siya yung nagpapatay sa maliliit na bata, 2 taon pababa, nung kapanahunan ni Jesus dahil para sa kanya, banta ang kapanganakan ni Jesus na baka ito ang sumunod
na hari. Matapos mamatay ni Haring Herodes the Great, nagkaroon siya ng maraming anak at isa dito si Haring Herodes Antipas. At makita natin dito na puro Herodes, kasi dynasty sila na kung saan ay minamana yung pangalan upang manatili, yung kanilang lineage ng pagiging hari. Kaya yung napangasawa din niya ay ipinapangalan sa pangalan ng hari. Kaya si Herodias na kanyang asawa ay isinunod din sa kanyang pangalan. Si Haring Herodes Antipas, sa ating tekstong pinagbabatayan, na kung saan ito yung hari sa panahon ni Juan Bautista, ay nagkaasawa na walang iba kundi si Herodias, na inagaw niya sa kanyang kapatid na si Felipe o Philip, na kung saan ipinapatay niya ang kanyang kapatid na si Felipe at hiniwalay at dinivorce niya yung kanyang asawa at nakisama kay Herodias. At dahil dito sa pangangaral ni Juan Bautista na talagang very fearless, wala siyang takot mangaral. At ito naman yung kanyang magandang katangian na kung saan ay sa kanyang pangangaral sa ilang ay nakokonvict niya yung maraming tao at halos lahat ng maraming tao ay sa Galilea ay nakonvict na kanyang pangangaral, kaya nga sila'y pumupunta kay Juan Bautista upang magpabautismo. Ganoon siya ka-anointed. Ganoon kalakas yung kanyang power na makonbik ang isang tao upang magsisi sa kanyang kasalanan. Kaya nga maraming tao ang nagsisi ng kanilang kasalanan at nanampalataya kay Jesus. Kaya nga't hindi nalingid kay Juan Bautista ang pakikisama ni Haring Herodes kay Herodias na hindi niya tunay na asawa. Kaya nga ang sabi sa ibang komentary, si Juan Bautista ay araw-araw ay tinatapatan yung balcony ng palasyo kung saan nandoon si Haring Herodes at si Herodias at sinasabing hindi matuwid na makisama ka sa hindi mo asawa. Hari iyon, ganoon siya katapang. Ganoon siya kabold. Kaya nga sinasabi din namang iba, kung hindi ganoong katapang si Juan Bautista, marahil ay hindi siya maagang namatay. Hindi siya napugutan ng ulo. Kaya nga, ito yung bagay na naging problema ni Haring Herodes sapagkat lagi nga siyang nire-rebuke ni Juan Bautista. Kaya nga, ang kanyang magagawa lamang ay ipahuli at ikulong si Juan Bautista. Sa udyok naman ni Herodias. Hindi niya magawang ipapatay si Juan Bautista dahil naniniwala siya na si Juan Bautista ay isang propeta, isang banal at isang makatarungan. Alam niyang ito'y mula sa Diyos. Subalit, dahil hindi maipapatay ni Herodes si Juan Bautista dahil siya may takot dito, ito namang kanyang asawa na si Herodias ay may lihim na poot at galit kay Juan Bautista. Hindi siya nasisiyahan na makulong lamang si Juan Bautista, kundi ang nais niya ay maipapatay ito dahil sa kahihiyan doon sa mga tao na nakakaalam at nakakarinig ng kanyang pangangaral
na hindi matuwid na kasamahin mo ang asawa ng iyong kapatid. Laging ganon. Ang pangangaral ni Juan Bautista sa harapan ng palasyo na kung saan ay nangangaral, sumisigaw, at nangangaral ng katotohanan si Juan Bautista. Ganoon siya kahayag, ganoon siya katapang na ipangaral ang katotohanan. Kaya siguro ang magandang title nito ay Stand for Truth, o manindigan tayo sa tama, manindigan tayo sa katotohanan. Kaya nga, makita natin dito na ito yung katangian ni Juan Bautista. Ipangangaral niya whether na malagay sa bingit ng kamatayan ng kanyang buhay, masabi lang niya ang katotohanan. Masabi lang niya yung inuutos ng salita ng Diyos na kung saan ay hindi matuwid, hindi nararapat yung ganoong kasalanan na umiiral sa kanilang kapanahunan. Kaya nga, ito yung kanyang katangian. Ganun na lamang yung kanyang tapang na ipangaral ang salita ng Diyos kahit sino ka pa. Maging hari ka man o simpleng tao, ay ipangangaral niya ang katotohanan. Paninindigan niya yung katotohanan. Sasabihin niya ang totoo at sasabihin niyang mali ang iyong ginagawa. Sa ating buhay bilang mga Kristiyano, ito pa rin yung nais ng Diyos na makita sa atin, na tayo ay maging pulis ng lipu ng ating ginagawa. Ibig sabihin, pagiging pulis ay tagasaway tayo ng mga taong naliligaw ng landas. Tumatapik sa mga taong hindi nila alam na sila'y nagkakasala. Nagsasalita upang ipaalam na sila ay nagkakamali. Nagpupulis upang maging matuwid ang kanilang landasing tinatahak. Yun na ang ministry, marahil ni Juan Bautista. At ito rin marahil magpahanggang ngayon sa makabagong panahon yung ating ministeryo na bilang mga Kristiyano, tayo yung ilaw na nagliliwanag upang magtuwid sa mga taong naliligaw ng landas. And then, sino naman si Herodias? No? Makita natin dito na hindi siya mapalagay. Gusto niyang ipapatay si Juan Bautista. No? At makita natin dito na ito yung kanyang nais. Hindi siya makatagal doon sa katotohanan na kanyang naririnig. No? Masakit yung katotohanan eh. No? Truth is hurtful. Masakit marinig yung katotohanan. Yun ang sinasabi ni Juan Bautista sa kanila. No? Adultery. Ibig sabihin, nakikiapid siya. At ayaw niyang marinig yun. Ayaw niyang marinig ang katotohanan. Kaya nga, sa halip na siya ay matuwid, nagkaroon siya ng revenge o paghihiganti sa ginawa ni Juan Bautista, na ito ay kanyang nais ipapatay. No? Makita natin dito na siya yung billing, yung kontrabida sa tekstong ating pinagbabatayan. Ganoon siya kasama. Nilamo na siya ng
ng poot, ng galit, dahil ayaw niya na siya ay itinutuwid. Ayaw niya na masabi ang katotohanan. Ayaw niyang masabi na siya'y nagkakasala. Yan yung characteristic ni Herodias na asawa ni Herodes. Kaya nga, sa ating buhay, bilang mga Kristiyano, kuminsan ay ayaw natin ng itinutuwid. Ayaw natin na pinangungunahan. Na-open tayo pag tayo ay tinatapik at pinagsasabihan. Matakot daw tayo pag wala nang nagtatama sa atin. Matakot daw tayo pag wala ng taong nagtutuwid sa atin. Ibig sabihin, wala na silang pakialam sa ating buhay. Matakot tayo pag wala na nagsasabi ng dapat nating gawin, kasi ibig sabihin, ayaw na nilang makialam sa ating mga buhay. Ito yung characteristic ni Herodias. Ayaw marinig ang katotohanan. Siguro, yung evaluation para sa atin, kasi wala namang magsasabi sa atin kung ano yung mali sa atin, ano yung pangit sa atin, ano yung dapat nating baguhin, pwede nating sigurong itanong, ano ba yung pagkakakilala mo sa akin? Sa iyong kaibigan, sa iyong matalik na kaibigan, sa iyong confidant, na pwede nating itanong kung ano ba yung mali ko? Ano ba yung pwede kong baguhin? Ibig sabihin ay dapat maging teachable tayo, na kaya tayo pinagsasabihan at itinutuwid kasi mahal nila tayo. Ito yung gesture of love na kung saan ay may mga taong nagtutuwid sa atin dahil ayaw nila tayong mapahamak. Ayaw nila tayong mapulaan. At minsan hindi natin alam na may karakter o may attitude tayo na hindi katanggap-tanggap sa iba. Ibig sabihin, hindi wholesome yung ating image. At kailangang may mga taong nagtutuwid sa atin. At magpasalamat tayo kung may mga taong may malasakit sa atin. And then, si Herodes, makita natin dito na dahil siya ay isang hari, isang political leader, bagamat siya ay nako-convict sa pangangaral ni Juan Bautista, ay nandoon na nais niya na makinig lamang. Naaaliw siya sa pangangaral ni Juan Bautista. Kaya nga hindi niya maipapatay ito kasi naniniwala siyang lingkod ng Diyos si Juan Bautista. At naaaliw siya sa pangangaral nito. Pero, hindi naman nababago yung kanyang buhay. Marahil convicted na siya ng salita ng Diyos, pero hindi niya magawang i-apply ito sa buhay niya dahil politiko nga siya at marami siyang sinasaalang-alang sa kanyang buhay. Marahil nahihiya siya na siya'y manampalataya kay Jesus o maniwala sa sinasabi ni Juan Bautista. Marahil ay nahihiya siya dahil siya isang hari pero na-convert sa pananampalatayang Kristiyano. Marahil ay convicted siya ng Banal na Espiritu pero ayaw niyang baguhin
yung kanyang buhay. Gusto lang niya ay makinig sa salita ng Diyos. Kuminsan, maraming tao ang katulad ni Haring Herodes. Yung bang aliw na makinig ng magagaling na preacher. Aliw na makinig ng magandang sermon. Pero, hindi nababago ang buhay. Hindi na i-apply sa buhay yung salita ng Diyos. Maraming Kristiyanong ganun. No? Pag anniversary, mag-i-invite ng magagaling na speaker. No? Puro na lang magagaling ang ini-invite, pero hindi naman makita sa buhay yung mga ipinangangaral ng magagaling na preacher. Naiiwan yung paggawa, yung action, at ito'y nananatili lamang sa ulo, pero hindi na-i-apply sa kanyang buhay. Maraming Kristiyano may yung ubod ng laki ng ulo, pero maliit yung katawan. Kasi nandoon lang sa ulo niya yung kanyang naririnig at napag-aaralan sa salita ng Diyos, sa church, pero hindi sa pagsasabuhay nito. Ganon si Herodes. Maraming alam, pero nahihiya siyang i-apply ito sa kanyang buhay. He is a man's pleaser, not a God pleaser. Ang kanyang nais na i-please ay walang iba kundi yung mga taong nakapaligid sa kanya, na nahihiya siya na masabi na siya'y makadiyos, reliyoso, at sumasampalataya sa pangkaraniwang tao tulad ni Jesus o ni Juan Bautista. And then, sabi doon, nagkaroon ng pagkakataon na maipapatay ni Herodias si Juan Bautista nang ito'y magdiwang ng kanyang kaarawan. Marahil, birthday, invited ang lahat ng opisyales ng palasyo, yung kanyang mga generals, yung mga elders, yung mga rich and famous ng kanyang nasasakupan ay naroon. Kaya nga, ito yung pagkakataon ni Herodias na maipapatay si Juan Bautista. Ang sabi doon, pinagsayaw niya ang kanyang anak na si Salome, a seductive dance, isang sayaw na seductive. At doon na ay naakit, nakakaakit na sayaw si Herodes. At marahil, sa kalasingan ni Herodes, birthday, maraming inuman, ay nagkaroon siya ng isang pangako para kay Salome. Ang sabi doon, hilingin mo ang anumang gusto mo. Kahit kalahati ng aking kaharian ay ibibigay ko sa iyo. Makita natin na galante, ibig sabihin mayabang si Herodes. At bilang hari, tutuparin niya yon kasi nandoon ang matataas na tao na bisita niya sa kanyang birthday. Kaya tinanong ni Salome ang kanyang ina na si Herodias kung ano yung kanyang hihingin. Ang sabi ni Herodias, hilingin mo ang ulo ni Juan Bautista in a silver platter sa pinggan. Imagine, birthday, pero yun yung kahilingan ni Herodias. Yung ulo ni Juan
Bautista. Kaya nga, akala ni Herodes ay material things ang hihilingin ni Salome. Pero nagulat siya na ang hinihiling nito ay ang ulo ni Juan Bautista. Marahil ay hindi niya na mababawi yung kanyang sinabi. Ang utos ng hari ay hindi mababali. Naririnig ito ng mga matataas na opisyales at mga taong naroroon na hindi pwedeng baguhin ang nasabi na ng hari. Kaya wala siyang nagawa kundi sundin ang kahilingan ni Salome. Ang pugutan ng ulo si Juan Bautista. Makita natin dito na marahil walang kinalaman si Salome sa pagkapuot ni Herodias ng kanyang ina kay Juan Bautista. O ayaw niyang makisawsaw sa damdamin ng kanyang ina kay Juan. Pero dahil doon sa pressure bilang isang ina, siya'y sumunod kahit na ito ay kasalanan. Sa ating buhay bilang mga Kristiyano, kuminsan gumagawa tayo dahil sa tulak ng mga taong nakapaligid sa atin. Peer pressure, family pressure, parents pressure. Ibig sabihin, ito yung mga nagtutulak sa atin upang gumawa ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Di ba? Halimbawa, kung ikaw ay 25 years old na dalaga, kailangan mo ng pag-boyfriend kasi tinutokso ka lagi, ba't wala kang boyfriend? Peer pressure. Ay kailangan pag 30, nakasal na dapat. Kaya pipilitin mong magpaligaw, mag-boyfriend kasi that is a social pressure. Mayroong nagtutulak sa iyo na kahit ayaw mo, pagagawin mo yun dahil may pressure. O kung tayo naman ay isang tao na nag-iintay ng kalooban ng Diyos dahil sinasabi nila na kailangan sa edad na ganito ay successful ka na, matagumpay ka na, dapat manager ka na, dapat ay na-promote ka na, pero dahil sa pressure na yon, gagawa at gagawa ka ng mali upang maabot mo yung mga bagay na nagtutulak sa atin upang gumawa ng mali. Ganon din sa ating paggawa at pagsunod, kuminsan dahil sa pressure. Nandito tayo dahil marahil may nag-pressure na kailangang umatin ka kasi ang tagal na. May pressure, itinutulak tayo ng ating mga magulang dito dahil ito yung nais nila na maging religious tayo, na maging banal tayo. Pero wala doon yung puso na naisin kung ano yung nais mong gawin sa iyong buhay. Kuminsan, dapat nating isipin, ito ba'y ginagawa ko dahil gusto ko? Dahil kalooban ng Panginoon? O ito ba'y ginagawa ko dahil may nagtutulak lang sa ating na gawin ang isang bagay kahit ito ay mali at kasalanan. And then, naroon din ang napakaraming guests, visitors sa birthday ni Herodes. Makita natin dito na hiniling ni Salome ang ulo ni Juan Bautista. Pero sa dami ng taong naroon, walang tumutol. Walang nagsalita. Walang nangahas.
na pagsabihan si Haring Herodes na mali ang kanyang gagawin. Kuminsan, ganun yung ating mundong ginagalawan sa makabagong panahon. Diba kuminsan ayaw nating makialam. Ayaw nating makisawsaw. Ayaw nating masabihang nakikialam. Ayaw nating masabihan na tayo ay nakikialam. Ang gusto natin ay tahimik na buhay. Huwag na lang natin silang pansinin. Bilang mga Kristiyano sa makabagong panahon, tayo yung naggagabay nga Ano? Tayo yung nagtuturo ng tamang daan. Kung kailangang makialam para sa katotohanan, para madindigan sa katotohanan, dapat ito yung ating role as a Christian. Nasabi na ba natin sa ating kapatid, mali yung ginawa mo. Kapatid, hindi tama iyon. Kapatid, advice lang. Ito yung dapat mong ginawa. Kapatid, kasalanan ang ginagawa mo. Kuminsan, hindi naman natin magawa yun kasi nga, baka balikan tayo. Baka sabihin nakikialam ka sa akin, pero ikaw ganyan naman. Kaya yung iba naman, hindi na nakikialam. Hindi na nagtutuwid kasi nga, napagsasabihan. Pero, bilang isang Kristiyano, dapat alam natin yung tama at mali. Dapat nagtutuwid tayo. Dapat nagiging gabay tayo ng mga taong naliligaw ng landas. Kung wala nang pakialam ang bawat isa, o ang maging Kristiyano ay hindi na rin nakikialam, wala na rin tayong pagkakaiba sa kanila. Hindi na rin tayo nagiging asin at ilaw ng sanlibutan ito kung hindi tayo naninindigan sa tama. Tulad ng mga visitors na naroon, wala ni isa mang nakialam o nagsalita tungkol sa maling ginawa ni Haring Herodes. Bilang mga Kristiyano, tayo, yung una na dapat nagtuturo sa kanila ng dapat nilang gawin. Bilang mga Kristiyano, tayo yung nagpupulis para makalakad sa katuwiran at sa kabuguhan ng buhay yung ating kapatid at yung ating kapwa. Mga kapatid, there are 5 characters na tayong binanggit. Si Juan Bautista, na fearless, walang takot na ipinangangaral ang katuwiran. Maging ito man ay maging sanhi ng kanyang kamatayan, hindi siya mapipigil dahil ito yung mandate ng Diyos sa kanya. Nandoon si Herodias, na ayaw masabi ang totoo. Nandoon si Haring Herodes, na man's pleaser. Naroon si Salome, na sumusunod, hindi dahil sa gusto niya, kundi dahil may nagtutulak sa kanya na gumawa ng mali. At naroon din ang mga guests na walang ginawa sa kanilang nakikitang kamalian ni Haring Herodes. Sino tayo doon sa 5? Tayo ba si Juan Bautista? Si Haring Herodes? Si Herodias? Si Salome?
o isa tayo doon sa mga bisita. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa atin pong pagdadala ng ating mga handog, tayo po ay pinapaalalahanan ng pangalawang Korinto, Kabanata 8, talatang 12 na nagsasabi, sapagkat kung bukal sa kalooban ng pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Dalhin na po natin ang ating mga handog sa altar. Unto the house of the Lord, we bring the sacrifice of praise. Unto the house of the Lord, as we offer unto you the voices of thanksgiving, as we offer unto you. Dakilang Diyos, maraming po salamat sa mga biyayang ito, bahagi ng aming tinatangkilik na muli naming ibinibigay sa iyo. Tunay nga po, nabasbasan niyo ito, tanggapin sa ikalalago na iyong gawain at ng iyong misyon. Amen. Atin pong awitin ang awit ng pasasalamat at pagtatalaga. Ang siyang sundin,
Tayo manalangin, dakilang Diyos, maraming po salamat sa umagang ito na binigay mo sa amin, na minsan pa ay nagbigay ka, Panginoon, ng hamon sa aming mga buhay. Tunay nga po, Panginoon, salamat sa iyong mga salita na patuloy na bumabago sa amin. Tunay nga po na sa pakikinig nag-uumpisa ang pananampalataya. Na tunay nga po, Panginoon, na sa bawat salita mo, ito ay makonvict, Panginoon, ang aming mga puso upang ang buhay na ito ay mabago. Dakilang Diyos, salamat na ikaw ang Diyos ang patuloy na nagpapatatag ng aming pananampalataya. Salamat, Panginoon, sapagkat sa kabila ng mga pandemic, Panginoon, na aming nararanasan, hindi ito nagiging hadlang upang makinig ng salita ng Diyos. Makapaglingkod kami sa iyo. Tunay nga po, Panginoon, na ang iyong patnubay, ang iyong pag-iingat, ang iyong pag-ibig, ang iyong probisyon, ang patuloy na sumaamin. Tunay nga po, Panginoon, na dinadalain ko yung mga kapatid naming nasa banig ng karamdaman. Tunay nga po, Panginoon, na ingatan nyo nga po sila. Tunay nga po na hipuin nyo nga po sila na yung mapagpalang kamay upang maranasan nila ang ganap na kagalingan. Ikaw ang magpagaling sa kanila. Ikaw ang maging doktor nila, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na ibibilang mo sila sa iyong mga pagagalingin. Ngayon din po, Panginoon, sa mga kapatid naming nakikinig, nanonood, dakilang Diyos, tunay nga po na nasaan man silang panig, Panginoon, ng lugar na ito, alam namin, Panginoon, na ikaw ay Diyos na makapangyarihan, na patuloy na mangungusap sa kanila. Tunay nga po na bigyan mo kami ng kapayapaan na nagbubuhat sa iyo, alisin mo yung aming pangamba, pag-aagam-agam, Panginoon, sa buhay na ito, sapagkat alam namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos, ang patuloy na gagawa sa aming mga buhay. Hindi mo kami iiwan, pababayaan man. Natunay nga po, Panginoon, na maging sa pandemic, Panginoon, na aming kinakaharap, maituturing na ito ay blessing, sapagkat marami kang itinuro, Panginoon, sa aming buhay sa ganitong kalalagayan. Kaya, Panginoon, ikaw ang Diyos ang patuloy na mangusap sa buhay ng bawat isa. Tunay nga po na spare mo kami, Panginoon, sa banta ng COVID, Panginoon, na tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang Diyos ang patuloy na magbalot sa amin na yung dugo upang maprotektahan ang bawat isa. Dakilang Diyos, dalain ko na ingatan nyo, pagpalain ang bawat isa. Gayon din ang gawain ng aming iglesia. Tunay nga po na sama-sama at tulong-tulong kami, Panginoon, na pauunlarin ang aming iglesia kinabibilangan. At alam namin, Panginoon, na isang araw babalik na magiging normal ang lahat ng bagay at muli kami magkakasama-sama ng face-to-face, Panginoon, sa aming pananambahan sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon, tanggapin natin masaganang habag, pagpapala, pag-ibig ng Diyos Ama, ang patuloy na pakikipisan, pagtuturot kaaliwan ng Banal na Espiritu sa ating kalagitnaan, at ang patuloy na pagliligtas sa Kristo na ating Panginoon, mula pa ng una, ngayon at magpakailanman. Amen.
may hinandang merienda si Isaac. Ano? Paglabas niya, kumuha na lang kayo para